Okay guys, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Mainit tanghali sa inyong mga travelers. So ayan, maraming nagtatanong sa atin kung gaano ba katipid itong si Rosy Chariot gawa ng ngayon mahal talaga yung gasolina. Itong si Chariot ang talaga namang isa sa mga pumapatok ngayon. So marami tayong kilalang mga businessman na kumukuha na ng ganitong unit. Dahil nga instead na elf o yung truck yung kinakargahan nila, napapansin natin ang kinakargahan nila ay ito na. So lalo na yung cargo type, body type ng Rosy Chariot, talaga naman mga ka-travelers na gamit na gamit yung unit na yon, yung cargo. Gawa ng nakadesign talaga siya pang kargahan. So gaano ba katipid itong si Rosy Chariot? Ito mga ka-travelers, sasabihin ko na sa inyo ang actual fuel consumption nitong Rosy Chariot. Pero syempre guys, paki-subscribe naman ang ating channel and i-click ang notification bell dyan sa baba at paki-click na rin guys yung all para update kayo sa ating mga vlog. Okay, back to the topic guys, no? So ito, nakaraan may mga nagtatanong sa atin kung gaano ba katipid sa fuel itong trike na to. Actually napakatipid dito mga ka-travelers pagdating sa fuel. Gawa ng ang carburetor nito ay parang carburetor lang talaga naman ng mga motor. So same lang sila ng carburetor ng Team X125. Kaya nga lang ang pinagkaiba nito ay yung tinatawag natin na shaft drive mga travelers, no? Pero yung engine and carburetor same lang ito sa mga motor na Pantra. So ito yung nakaraang travel natin mga travelers, meron tayong mga vlog dyan na actual fuel consumption. Yan dyan sa ating mga unang video mga travelers, talagang sinubok natin tong trike na to sa actual fuel consumption, no? So ang ito kasing Chariot wala siyang tinatawag na fuel gauge, kaya hindi natin malalaman sa tangke niya, no? Iba nagtatanong kung paano ba lagyan ito ng fuel gauge. So actually medyo magastos pag nilagyan mo ito kasi bibili ka pa dito ng nilalagay dito sa loob ng tangke, bibili ka pa ng panel para dun sa fuel gauge mo. So medyo magastos mga travelers, so mas maigi na wag mo nalagyan. So ito ang actual fuel consumption nito mga travelers, 27 km per liter. No, actually dun sa sa Google, pag sinearch mo yung fuel consumption nitong Rosy Chariot, ang ilalabas niya na result ay 32 kilometers per liter. So yun nakalagay sa Google Map. So sa actual na talaga natin, sa actual na sukat natin sa driving nito sa patag lang, umabot ito ng 27 km per liter. Ganyan po katipid. So ito si Chariot kasi medyo may pagka low speed ng mga travelers, kaya asahan natin yung medyo tama lang naman yung consumption niya mga travelers, 27 ang isang litro, 27 kilometers, no? Gawa ng, kung makita nyo naman yung bigat ng kanyang body, mga travelers, kung makita nyo yung bigat ng kanyang body. So napakabigat mga travelers. So lalo na ngayon mga travelers, panahon na talagang krisis sa gasolina, mahal ang gasolina, ito yung pinaka-the best nyong kunin. Gawa ng makakatipid ka talaga dito, lalo na pag may mga karga kang may bigat, pwede mo ikarga dito mga travelers, no? At kaysa doon sa mga limited na mga try katulad ng mga yung may gitna, so hindi mo rin naman makakargahan ng marami. Unlike dito, pwede mong kargahan kahit isang tinulada mga travelers, no? So ganyan kalakas itong trike na to. At hindi lang doon, at may dinagdag na rin tayo dito ng mga accessories mga travelers. So may ginawa tayo dyan na dashcam. Yan sa harap, nilagyan natin ng dash camera in case na mayroong mga aksidente or banggaan, at least meron tayong makukuhang footage, no? At meron tayong lagay ng GoPro natin and cellphone holder, no? At meron tayong saksakan ng car charger natin. Pag nalubat yung ating cellphone, at least meron tayong pagkukuha na ng supply papunta dun sa ating cellphone guys, no? So ayan lang, halos malapit lang sa ating cellphone, kaya tamang tama sa ating cellphone mga travelers. Yan. So mayroon din tong cup holder, yan pagkainom ka ng juice, pwede natin ilagay dyan yan sa harap.
So, at least pagka inuhaw ka, yan, maglalagay ka dyan ng cup o yung kape, yan pwede rin. So nilagyan ko talaga ito ng dashboard para kung may mga ipapatong tayo dyan na accessories ay mas madali mga travelers. So yan. So kahapon nagpupultang tayo at hanggang ngayon pultang pa mga travelers, dito lang kasi ako sa Tuguegarao. Pero yung mga nakaraang pagtaas ng mga anang fuel, nagpupultang din ako ng halagang 360 at kahapon lang siya nabawasan ng 150. So 1 week ko na ginagamit ito, hatid sundo sa mga bata. Ayan, punta dito ng SM at basta around Tuguegarao lang ang 150 ang nagastos ko. So grabe, ganito katipid. Alos araw-araw po ito tumatakbo ng chariot na to. Kaya nga lang dun lang talaga siya nag-aano sa pagka sobrang bigat ng karga. Yan, medyo malakas din sa gas. Sakto lang naman. And basta napakatipid dito sa fuel guys, no. Isa ito sa may rekomenda ko sa inyo na sa panahon ngayon, ang Rusi Chariot. So may mga pailan-ilan tayong mga tropa dito na nagmo-modified na. So nag-uunti din sila, pinapaganda nila itong ganitong trike. Dinadagdagan na ng accessories katulad natin, may mga lagayin tayo ng cellphone, dashboard, holder, yan, car charging. So yan yung mga dinadagdag natin dito. At least pagka magbiyahe tayo ay hindi na tayo mga ngapa ng mga accessories na pwedeng ilagay natin dito. So yan mga travelers, ang Rusi Chariot ay very recommended, no. So nakaraan nga kami 8 kami dito sumakay sa mga dati pang vlog natin. 8 kami sumakay dito, pang 8 sa akin, 7 yung passenger. So malaki pa yon at kayang-kaya mga ka-travelers. So kung yung ibang unit ng trike yun, palagay ko hindi talaga kakasya yung pasahero kasi 8. So yung ibang tuktok hindi naman nakakarga ng ganun karami kasi nga bawal din naman, baka mahuli sa daan pagka overload. So ito kasi chariot, hindi mo makita sa loob at capacity nito ay 6 person doon sa likod. Pero pagka medyo maliit lang naman, pwede mo itong gawing 8 person mga travelers. So ganyan kaganda si chariot talaga ng mga gamit na gamit. So dito muna tayo nagtambay sa SM, gawa ng may hinihintay tayo guys at napakainit din ng panahon, kaya tambay-tambay muna tayo dito at gumawa ng topic, gawa ng maraming nagre-request sa atin guys, no. So ito ang ginagamit ko ngayon dito sa Tuguegarao, ikot-ikot lang, may mga bibilhin, kung may mga kukunin, yan. So at least magamit natin dito kalating baso na gasolina lang, mga ganyan, pa ikot-ikot lang, compare dun sa 4 wheels na talaga namang napakamahal guys ng diesel. Pag diesel ang ginamit natin, napakamahal. Ang litro dito ay mabutan ng 130 per liter, di ba? Grabe, napakamahal na. Yan, so isa sa ma-advise ko sa inyo mga travelers, kung may mga budget lang naman kayo at so may mga business din, kung gusto nyo mapatipid kayo, kumuha kayo ng chariot, no, para talagang mas makapagtipid kayo. So ayan mga ka-travelers, at pa-subscribe naman ulit ng ating channel. Ayan. So pag ino-open ko yung ating dashcam, yan, gumagana agad yan, no? So gagana yan, seconds lang mga travelers. Yan, tutunog na yung ating dashcam, nag-open na siya. So ganyan accurate yung power nito. Bago rin kasi battery natin. Okay mga ka-travelers, let's go na tayo. Gawa ng medyo natatamaan na tayo ng init dito. So okay, at least nakapagbigay ako ng konting kaalaman na naman sa ating mga ka-travelers, no? Okay. Okay guys, larga na tayo. Yun, dito tayo ngayon sa SM City.
So mga travelers to, sa mga nagtatanong doon sa atin, comment lang po kayo sa baba para magawa natin ng video. Sa fuel naman mga ka-travelers, yung ilalagay nyo na fuel dito ay red lang pagka mabibigat yung dala nyo. Mas maganda pag kulay red na gasolina, kasi pag green hindi siya sa hatakan, medyo mahina siya sa hatakan, sa ahonan. So mas maganda red na lang mga ka-travelers yung fuel na ilalagay nyo. Dati napakaraming nagpo-parking dito sa SM. Ngayon halos malakalaka na, halos motor yung kaparada at e-bike. Na ng panahon dito. Okay, kakanan tayo dito. Kaliwa tayo. Yun mga ka-travelers, at maraming salamat sa pag-subscribe niyo ng ating channel. Abangan nyo yung next video natin guys, dahil meron tayong pag-uusapan ulit. Okay, thank you.